Hindi normal ang tahol ni Bantay. Hindi ito ang karaniwang tahol ng pananabik tuwing uwian ni Sir Ricardo o ang masayang tahol kapag nakikipaglaro ito kay Nico. Iba ito. May halong pagmamadali at takot. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Lia sa kanyang batok. Iniwan niya ang huling piraso ng damit na isinasampay at sinundan ang ingay patungo sa likod bahay sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Doon walang tigil sa pagkahol at pagkamot sa lupa si Bantay, ang golden retriever ng mga De Silva. Bantay, ano ba yan? Tumahimik ka nga. Saway ni Lia, pero hindi siya pinansin ng aso. Lalong lumakas ang tahol nito at doon napansin ni Lia ang tinitingnan nito. Isang umbok ng lupa na halatang kagagawa lang. Sariwa pa ang pagkakabuhos, hindi pantay, at may kung anong bagay na nakalabas mula sa ibabaw nito. Isang puting bagay. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na inaaninag kung ano yon. Isang piraso ng basura, isang sanga. Ngunit bigla itong gumalaw. Bahagya lang, pero sapat na para mapatigil sa paghinga si Lia. Hindi ito basura, hindi ito sanga. Nanginig ang kanyang mga labi nang tuluyan niyang makilala ang hugis. Hindi isang bagay, mga daliri, maliliit na daliri ng isang bata. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya, isang pangalan na bumulong sa hangin na parang sumpa. Nico. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang umaga lang na yon. Ang malambing na tawa ni Nico habang tinutulungan siyang magdilig ng halaman. Ang maliliit nitong kamay na mahigpit na nakakapit sa kanya. Best friend kita, Yaya Lia, sabi nito sa kanya na may ngiting nagpapakita ng bungi nitong nangipin sa harap. Ang alaalang iyon na kanina lang ay nagdulot ng init sa kanyang puso. Ngayon ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napaluhod siya. Pero isang segundo lang iyon. Isang malakas na puwersa, isang instingto na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang biglang bumuhay sa kanya. Nico! Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng pagkasindak at hindi paniniwala. Gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang kahigi ng lupa. Wala siyang pakialam sa mga kuko niyang napupuno ng putik, sa mga maliliit na bato na sumusugat sa kanyang mga palad. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang nasa ilalim. Nick! Anak! Andito si Yaya! Sigaw niya ulit, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Huwag kang bibitaw. Bawat pagkahig niya ay isang panalangin. Bawat dakok ng lupa na inaalis niya ay isang pagsusumamo. Sa wakas, naramdaman niya ang isang bagay na malambot. Damit. Mas binilisan niya ang paghuhukay hanggang sa lumabas ang buong braso ng bata. Pagkatapos ay ang balikat. At ang ulo nitong nakatagilid. Ang mukha ni Nico ay napakaputla, nababalutan ng lupa. At ang kanyang mga labi ay halos kulay ube na. Sa huling pagkakataon, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, hinila niya ang walang malay na katawan ng bata mula sa mababaw na hukay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Malambot at hindi gumagalaw ang katawan ni Nico. Idinikit ni Lia ang kanyang tainga sa dibdib nito. Isang mahinang-mahinang tibok, isang halos hindi maramdamang paghinga. Buhay pa siya. Isang sigaw ng pasasalamat at desperasyon ang kumawala. Mula sa lalamunan ni Lia, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tulong! Tulong! Si Nico! Habang yakap-yakap ang bata, sa gitna ng kanyang pagtangis, bigla siyang napatingala sa balkonahe ng master's bedroom at doon nakita niya ito. Nakatayo si Ma'am Melissa, hindi gumagalaw, nakatingin diretso sa kanila. Walang bakas ng gulat, pag-aalala, o takot sa perpekto nitong mukha. Ang tanging nakita ni Lia sa maikling sandaling iyon ay isang malamig at nakapangingilabot na katahimikan. Humahangos silang lahat sa emergency room ng pinakamalapit na ospital. Si Sir Ricardo ay hindi mapakali
Pabalik-balik sa paglalakad sa pasilyo, ang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. Si Leah naman ay nakaupo sa isang sulok, mahigpit na niyayakap ang sarili. Paulit-ulit na nagdarasal sa isip. Pero si Ma'am Melissa ay nakatayo lang sa tabi. Hawak ang isang mamahaling bote ng tubig. Payapa. Tahimik. Walang mababakas na kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Habang si Sir Ricardo ay parang guguho na ang mundo, habang ang dibdib ni Leah ay sasabog na sa kaba, ang mukha ni Ma'am Melissa ay kalmado. Ang makeup ay perpekto pa rin. Nang dumating ang dalawang pulis para kumuha ng paunang pahayag, si Melissa ang humarap sa kanila. I was in a video conference in my study. Paliwanag nito sa isang boses na matatag at malinaw. Ricardo was at a meeting. Ang kasambahay si Leah ang huling nakakita sa kanya sa hardin. Para siyang nagre-report lang ng isang nawawalang pitaka, hindi ng isang batang muntik nang mamatay. Walang panginginig sa boses, walang pag-aatubili. Biglang bumalik sa isip ni Leah ang isang eksena, kaninang umaga lang. Naglalaro si Nico sa sala habang nag-aayos ng bulaklak si Leah. Masaya nitong iwinawagayway ang kanyang juice box nang aksidenteng tumalsik ang laman nito sa puting-puting bestida ni Melissa na kadarating lang. Nawala ang matamis na ngiti sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang matalim at malamig na titig. Anak ka naman ng, tingnan mo ang ginawa mo. Singhal nito, hindi na baby o anak ang tawag sa bata. This dress costs a fortune. Alam mo ba na ang halaga nito ay katumbas na ng isang taong sahod ng yaya mo? Nakita ni Leah ang takot sa mga mata ni Nico. Nakita niya kung paano ito napaatras, kung paano nito itinago ang sarili sa likod niya. Ang babaeng nagalit ng husto dahil sa isang natapong juice ay siya ring babaeng nakatayong kalmado ngayon, habang ang buhay ng stepson niya ay nakasalalay sa isang sinulid. Hindi magtugma sa isip ni Leah. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Melissa na katatapos lang kausapin ng mga pulis. Ma'am, panimula ni Leah nanginginig ang boses. Tiningnan siya ni Melissa mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagtaas ng kilay. What is it, Leah? Ma'am, pasensya na po. May napansin po ba kayong kakaiba? O kahit sinong kahina-hinalang tao sa hardin kanina bago po mangyari? Isang malamig na tingin ang isinukli sa kanya ni Melissa. Hindi ito galit, mas malala. Para siyang tinitingnan na parang isang istorbo, isang langaw na kailangan lang iwaglit. This is not the time for your pointless questions, Leah. The police are handling this, sabi nito sa mahinang boses pero madiin. Bumalik ka sa upuan mo. Huwag kang makisali sa usapan ng pamilya. Para siyang sinampal. Napayuko si Leah at bumalik sa kanyang upuan, dala ang kahihiyan at ang lalong lumalalim na pagdududa. Ilang minuto pa, na parang walang katapusan, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor na pagod ang itsura. Agad na sumugod si Ricardo. Doc, kumusta ang anak ko? Sabihin niyo, okay na siya. Di ba? Tumingin ang doktor sa kanila. Seryoso ang mukha. Naging stable na po ang kondisyon niya. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ricardo, ngunit agad itong naputol. Ngunit, dagdag ng doktor, at sa isang salitang iyon, gumuho ulit ang mundo nila. Dahil sa tagal niya sa ilalim ng lupa, nagkaroon siya ng matinding oxygen deprivation sa utak. Sa ngayon, comatose po siya. Comatose? Halos pabulong na ulit ni Ricardo. Tumango ang doktor. Hindi namin masisiguro kung kailan o kung magigising pa ba siya ng tuluyan. Ang mga salita ng doktor ay parang lason na unti-unting kumalat sa buong sistema ni Leah. Comatose. Hindi sigurado kung magigising. Umupo siya sa malamig na sahig ng pasilyo, malayo sa mag-asawa. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang parehong kirot na naramdaman niya, maraming taon na ang nakalipas nang mawala ang kanyang bunsong kapatid dahil sa isang aksidente.
Isang aksidenteng hanggang ngayon ay sinisisi niya sa kanyang sarili. Pangako, Aling Martha, aalagaan ko po si Nico na parang sarili kong kapatid. Bulong niya sa sarili, inaalala ang pangako niya sa namayapang unang asawa ni Sir Ricardo, ang tunay na ina ni Nico. Hindi niya hahayaang maulit ang nakaraan. Hindi sa pagkakataong ito. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Kailangan niyang sabihin ang totoo kahit ano pa ang mangyari. Nakita niyang pumasok si Sir Ricardo sa maliit na kapilya ng ospital. Si Ma'am Melissa naman ay may kausap sa cellphone sa dulo ng pasilyo. Tila abala sa isang mahalagang transaksyon. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naglakad patungo sa kapilya. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Pagpasok niya, nakita niya si Sir Ricardo na nakaupo sa harap, nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Umupo si Leah sa likuran niya, nag-aalangan. Sir Ricardo, mahina niyang tawag. Lumingon ito. Ang mga mata ay namumula at pagod. Leah, anong kailangan mo? Sir, pasensya na po sa abala. Nanginginig niyang panimula. Alam ko pong hindi ito ang tamang oras. Pero may kailangan po kayong malaman. Kumunot ang noo ni Sir Ricardo. Tungkol saan? Tungkol po kay Ma'am Melissa. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang amo mula sa pagiging malungkot, naging matigas ang kanyang mukha. Anong tungkol sa asawa ko? Sir, napansin ko lang po. Hirap na hirap si Leah na buuin ang mga salita. Kanina po, pagkatapos ko pong makita si Nico, si Ma'am Melissa po, nakita ko siya sa balkonahe. Sir, hindi po siya nataranta, hindi po siya sumigaw. Kalmado lang po siya. Masyadong kalmado. Tinitigan siya ni Ricardo na parang hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Nagpatuloy si Leah at dito po sa ospital, habang lahat tayo ay nag-aalala, siya po ay parang wala lang. Sir, hindi po normal yon para sa isang ina. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang mababang tawa ang kumawala kay Ricardo. Isang tawa na walang saya, puno ng pangungutya. Kalmado, sabi nito. Tumatayo na ngayon at humaharap sa kanya. Gusto mo ano? Mag-iiyak siya? Magsisigaw na parang baliw para masabi mong nag-aalala siya? Leah, Melissa is strong. That's why I love her. Hindi siya katulad ng ibang tao na nagpapadala sa emosyon. Pero sir, stop it! Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na kapilya. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin, ha? Na may kinalaman ang asawa ko sa nangyari kay Nico? Ganon ba? Napayuko si Leah, hindi makasagot. Sumagot ka. Hindi ko po alam, sir. Halos pabulong niyang sabi. Pero kahina-hinala po talaga. Lumapit si Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam mo kung anong kahina-hinala, Leah? Ang bigla mong pag-akusa sa kanya. Dahil ba hindi mo siya gusto para sa akin? Dahil ba mas malapit ka sa una kong asawa? Ganyan ka ba kababaw? Tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi po, sir. Nag-aalala lang po ako para kay Nico. Huwag mong gamitin ang anak ko. Dumagundong ang boses nito. Wala kang alam sa nararamdaman namin. Isa ka lang katulong, Leah. Huwag mong panghimasukan ang pamilya ko. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Leah na parang kutsilyo. Isa ka lang katulong. Wala na siyang masabi. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kapilya, dala ang kahihiyan at ang durog niyang puso. Habang naglalakad siya palayo, napatingin siya sa dulo ng pasilyo. Nakita niyang ibinaba na ni Melissa ang kanyang cellphone. At sa isang saglit, bago nito ibinalik ang maskara ng pag-aalala, nahuli ni Leah ang isang namungiti sa mga labi nito. Isang maliit na ngiting puno ng tagumpay. Napatigil si Leah. Nanlamig ang buong katawan. Narinig niya ang lahat. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa.
Kinuha niya ito. Unknown number. Sinagot niya ito. Ang kamay ay nanginginig. Hello? Walang sumagot. Tanging isang garalgal na paghinga ang kanyang narinig. At pagkatapos, isang boses na binago ng teknolohiya. Isang boses na malamig at walang emosyon. Alam namin ang ginawa mo kay Nico. Magbabayad ka. Click. Pinatay ang tawag. Hindi nakatulog si Leah. Pauwi sa mansyon mula sa ospital, sa utos ni Sir Ricardo na magpahinga na muna, ang bawat anino sa kalsada ay tila nagiging isang nagbabantang halimaw. Ang bawat tunog ay ang malamig na boses mula sa telepono. Alam namin ang ginawa mo kay Nico. Magbabayad ka. Sino sila? Paano nila nalaman ang pangalan niya? Paano? Nasa loob siya ng kanyang maliit na silid. Nakaupo sa gilid ng kama. Nang may marinig siyang mga sasakyan na huminto sa tapat ng bahay, sinundan iyon ng sunod-sunod na katok sa pinto. Sumilip siya sa bintana. Pulis. 2 police car ang nakaparada sa labas. Ang mga umiikot na ilaw nito ay nagbibigay ng nakakakabang kulay sa madilim na hardin. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isa pang katulong ang tumawag sa kanya. Leah, pinapatawag ka ni Sir. Nanginginig ang mga tuhod ni Leah habang naglalakad siya patungo sa sala. Doon, naroon si Sir Ricardo, si Ma'am Melissa na nakayakap sa braso nito at umiiyak, at 2 unipormadong pulis kasama ang isang lalaking naka-plain clothes. Seryoso ang mukha nito at mapanuri ang mga mata. Ako si Inspector Cruz, pagpapakilala ng lalaki. Miss Leah Morales, tama? Tumangulang si Leah. Kailangan naming magtanong ng ilang bagay. Sabi ng inspektor, ang boses ay kalmado pero may bigat. Sa tabi niya, humikbi si Melissa. Ricardo, I'm so scared. Bulong nito, sapat na para marinig ng lahat. Tumingin si Inspector Cruz kay Melissa. Ma'am, maaari niyo po bang ulitin yung sinabi niyo sa amin kanina? Tungkol sa mga kinikilos ni Leah nitong mga nakaraang linggo. Tumingin si Melissa kay Leah, ang mga mata ay puno ng awa na halatang peke. Inspector, ayoko sanang isipin, pero madalas na siyang magreklamo tungkol sa pera, na maliit ang sahod niya, na malaki ang pangangailangan ng pamilya niya sa probinsya, at napapansin ko, masyado na siyang naging attached kay Nico. Minsan, nakakatakot na. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Hindi po totoo yan. Tumahimik ka muna, miss. Malamig na sabi ng inspektor. Lumingon siya sa isang kasamang pulis. Umpisahan niyo nang maghanap ng ebidensya sa crime scene. Habang nagsasalita sila, isa pang pulis ang lumapit mula sa hardin. May hawak na maliit na plastic bag. Sa loob nito, isang kumikinang na bagay. Sir, nakita po namin ito malapit sa pinagbaunan. Sabi ng pulis, ipinakita ito ni Inspector Cruz kay Leah. Isang hikaw na may maliit na pekeng perlas. Ang hikaw na nawala sa kanya noong nakaraang linggo. Ang hikaw na hinanap niya sa buong bahay. Sa'yo ba ito? Tanong ng inspektor. Oo po. Pero nawala ko po yan noong 1 linggo pa. Hindi ko po alam kung paano yan napunta doon. Hindi kumibo si Inspector Cruz. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa isang direktang akusasyon. Inspector, sabi ni Melissa, ang boses ay nanginginig. Noong isang araw, narinig ko siyang may kausap sa cellphone. May binabanggit siyang malaking pera. Nag-aalala ako, kaya tiningnan ko ang basura sa kwarto niya. Nakita ko ang isang SIM card pack. Halughugin niyo ang kwarto niya. Utos ni Inspector Cruz. Pinangunahan sila ni Melissa patungo sa maliit na silid sa likod, ang kwarto ni Leah. Parang nanonood ng isang masamang panaginip si Leah. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Nakita niya ang paghalughog nila sa kanyang mga gamit. Ang mga damit niya, ang iisang picture frame ng kanyang pamilya, ang kanyang maliit na baul. Sir,
May nahanap po ako. Mula sa ilalim ng kama ni Leah, sa pagitan ng kutsyon at ng kahoy na balangkas, may inilabas ang isang pulis. Isang maliit at murang cellphone. Isang burner phone. Kinuha ito ni Inspector Cruz, pinuksan at tiningnan ang sent items. May iisang mensahe lang na nakarehistro. Bago pa man ito basahin ng inspektor, alam na ni Leah kung ano ang mangyayari. Isang bitag, isang perpektong bitag. "Listen to this," sabi ng inspektor sa lahat. Binasa niya ng malakas ang mensahe na naka-address sa numero ni Sir Ricardo. 5 million pesos kung gusto mong makitang buhay ang anak mo. Gumuho ang mundo ni Leah. Hindi! Hindi ako ang nagpadala niyan. Pakana niya yan. Pakana niya lahat. Sigaw ni Leah. Itinuturo si Melissa na ngayon ay lalong humigpit ang yakap kay Ricardo, na parang siya ang biktima. Tumingin si Leah kay Sir Ricardo, nagmamakaawa. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayang gawin yan kay Nico. Mahal na mahal ko po ang anak niyo." Pero ang tingin na isinukli ni Ricardo sa kanya ay hindi awa o pagdududa. Ito ay galit at pandidiri, parang laso ng tingin na ipinukol nito sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Inspector Cruz kay Leah. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng martilyo na pumupukpok sa kanyang ataul. May kinuha siya mula sa kanyang likuran. Isang pares ng posas. "Leah Morales," sabi ng inspector sa isang boses na pinal at walang emosyon. "Inaaresto ka namin sa salang kidnapping at attempted murder." Click. Ang tunog ng pagsara ng posas sa kanyang pulso ay parang isang pinto na isinara ng napakalakas, tinatapos ang lahat ng pag-asa. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Leah habang hinihila siya ng 2 pulis palabas ng kanyang kwarto. "Wala akong kasalanan. Ma'am Melissa, sabihin niyo ang totoo. Alam kong kayo ang may gawa nito." Pero si Melissa ay nagtago lang sa likod ni Ricardo. Ang mukha ay puno ng takot. "Ricardo, natatakot ako sa kanya. Baliw siya. Dalhin niyo na siya." Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay basag sa galit at sakit. Dumaan sila sa kusina patungo sa pinto sa likod. Ito na ba talaga ang katapusan? Makukulong siya para sa isang kasalanang hindi niya ginawa, habang ang tunay na demonyo ay malayang nagpapanggap na anghel. Ang imahe ni Nico na nakahiga sa hospital bed, walang malay, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Sino ang poprotekta sa'yo, Nico? Sino ang lalaban para sa'yo kung susuko na lang ako? Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-iba sa loob ni Leah. Ang takot ay napalitan ng desperasyon, at ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Habang papalapit sila sa pintuan, ang pulis na may hawak sa kanyang kanang braso ay bahagyang natalisod sa tsinelas na naiwan sa sahig. 1 segundo, iyon lang ang kailangan niya. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, bigla niyang iwinasiwas ang kanyang katawan, binangga ang pulis na nawalan ng balanse. "Bitawan niyo ako!" Sigaw niya. Nabitawan siya nito. Sa gulat ng lahat, imbes na sumuko, tumakbo si Leah. "Hoy! Bumalik ka dito." Narinig niya ang mga sigaw, ang mga yabag na humahabol sa kanya, pero hindi siya lumingon. Itinulak niya ang pinto ng kusina at lumabas sa madilim na gabi. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang tanging gabay ay ang instingto na makalayo. Ang posa sa kanyang isang kamay ay parang bakal na paalala ng kanyang sitwasyon. Tinalon niya ang mababang bakod sa likod ng mansyon at tumakbo papasok sa mga maliliit at madidilim na eskinita ng Alabang Village. Ang kanyang paghinga ay pagod at mababaw. Ang kanyang dibdib ay masakit. Ang bawat kaluskos, ang bawat anino ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Pulis! Hinahabol siya. Pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo, nagtago siya sa likod ng isang malaking basurahan, pinipigilan ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mga sirena sa di kalayuan, papalapit. Hinahanap siya. Nanghihina siyang napasandal sa pader
Ang luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ano ang ginawa niya? Isa na siyang pugante. Mas lalo lang niyang pinatunayan na guilty siya. Saan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang kakilala. Bigla niyang naalala si Nene, isang dating katulong din sa village, na umalis para magtayo ng sarili niyang maliit na karinderya sa isang lugar na hindi kalayuan. Matagal na silang hindi nagkikita, pero si Nene lang ang tanging pag-asa niya. Maingat siyang gumapang palabas ng kanyang pinagtataguan, nanatili sa mga anino. Naglakad siya ng naglakad, palayo sa mararangyang bahay, patungo sa masikip at magulong bahagi ng syudad. Pagkatapos ng halos 1 oras, nakita niya ang maliit na pwesto ni Nene. Sarado na ito. Gamit ang isang maliit na bato, maingat niyang binato ang bintana sa ikalawang palapag kung saan alam niyang nakatira ang kaibigan. Ilang sandali pa, bumukas ang bintana. "Sino yan?" Inis na tanong ng isang pamilyar na boses. "Nene," bulong ni Lia. Ang boses ay paos. "Nene, tulong." Nang makita ni Nene kung sino siya, ang kanyang gusot na buhok, ang kanyang maruming damit, at ang posas sa kanyang kamay, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Agad itong bumaba para pagbuksan siya ng pinto. "Lia, anong nangyari sa'yo?" Sa loob ng maliit at ligtas na apartment ni Nene, ikinuwento ni Lia ang lahat. Nanginginig siya habang nagkakwento, at si Nene ay tahimik lang na nakikinig. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan ni Nene ang isang maliit na telebisyon, at doon, sa isang late-night news program, nakita ni Lia ang kanyang mukha. Isang luma niyang 2x2 picture. Sa ilalim nito, ang mga salitang gumimbal sa kanya, "Lia Morales, wanted for kidnapping and attempted murder." Ang babae sa TV, ang babaeng inilalarawan bilang isang desperada at malupit na kriminal, ay siya. Ngunit hindi niya makilala ang sarili. "Diyos ko, Lia!" bulong ni Nene. Napatingin si Lia sa kaibigan. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. "Nene, anong gagawin ko?" Bago pa man makasagot si Nene, may malalakas na katok silang narinig mula sa pinto sa ibaba. "Tok! Tok! Tok!" "Nene, may mga pulis na nagtatanong sa labas." Narinig nilang sigaw ng isang kapitbahay. "Hinahanap ka nila." Nanigas si Lia sa kanyang kinaupuan. "Pulis? Paano? Paano siya nahanap ng ganoon kabilis?" "Doon ka sa likod," natatarantang sabi ni Nene. Tinutulak si Lia patungo sa maliit nitong bintana sa kusina. "Sa fire escape! Bilis!" Hindi na nag-isip si Lia. Tinulungan siya ni Nene na akyatin ang bintana. Mula doon, maingat siyang gumapang palabas sa isang makalawang at makitid na fire escape. Ang bawat galaw niya ay lumilikha ng nakakabinging kalampag sa katahimikan ng gabi. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba. "Pulis! Buksan niyo to!" Huminga siya ng malalim at sinimulan ng mabagal at mapanganib na pagbaba. Nang sa wakas ay marating niya ang eskinita sa likod, hindi na siya lumingon pa. Tumakbo na naman siya, palayo. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pasasalamat. Magdamag siyang nagpalaboy-laboy sa mga kalsada ng Maynila, natutulog sa mga bangketa, kumakain ng tira-tira. Ang itsura niya ay hindi na nalalayo sa mga pulubi. Bawat sirena ng ambulansya o pulis ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng kanyang pagod at gutom, pilit niyang inaalala ang bawat detalye, bawat salita, bawat kilos ni Melissa. Kailangan mayroon siyang nakaligtaan. Isang bagay na magpapatunay na hindi siya nababaliw. At doon, isang alaala ang biglang lumitaw. Ilang linggo bago ang insidente, naglilinis siya malapit sa study room ni Sir Ricardo. Narinig niya si Melissa na may kausap sa telepono. Galit ito. "I told you, my name is Melissa De Silva now." Narinig niyang sabi nito. "Hindi. Angelica ang dapat mong kausapin." "No, I don't care. Just fix it." "Angelica."
Noon, hindi niya pinansin yon. Inisip niya na baka pangalan lang yon ng isang ahente o katrabaho. Pero ngayon, bakit parang napaka-importante ng pangalang iyon? Hindi. Angelica ang dapat mong kausapin. Para bang itinatama nito ang kausap na nagkamali ng pangalan. Kailangan niyang malaman kung sino si Angelica. Ang tanging paraan ay ang internet. Kinabukasan, gamit ang iilang baryang natira sa kanyang bulsa mula sa huling sahod, pumasok siya sa isang maliit at masikip na internet cafe. Nagsuot siya ng isang lumang sombrero na nakuha niya sa basurahan at yumuko habang naglalakad para hindi makilala. Nagbayad siya para sa isang oras. Umupo siya sa pinakasulok na pwesto at nanginginig ang mga kamay na nag-type sa search bar. Angelica Reyes. Sinubukan niya lang. Isang hula, pinagsama ang pangalan at ang apelyido ni Melissa bago ito ikasal. Libo-libong resulta ang lumabas, pero isang headline mula sa isang lumang online news article, halos 5 taon na ang nakalipas, ang kumuha ng kanyang atensyon. Real estate tycoon, namatay sa isang freak accident sa yacht. Batang asawa nagluluksa. Binuksan niya ang article. Ang laman nito ay tungkol sa biglaang pagkamatay ni Mr. Enriquez, isang napakayamang negosyante. Nahulog daw ito sa kanyang yate habang nagbabakasyon sa Palawan. Walang foul play na nakita. Pero hindi iyon ang gumimbal kay Leah. Ang gumimbal sa kanya ay ang litratong kasama sa balita. Isang babae, mas bata ng ilang taon, nakasuot ng itim, umiiyak habang yakap-yakap ang kabaong. Ang mukha ng naglulukhang biyuda. Ang mukha ni Melissa. Angelica Melissa Reyes Enriquez. Nakasulat sa caption. Hindi makahinga si Leah. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagpalit siya ng pangalan pagkatapos mamatay ng una niyang asawa. Itinago niya ang kanyang nakaraan. Bakit? Nag-scroll pa siya pababa, naghahanap ng iba pang detalye, at doon niya nakita ang isang maliit na seksyon ng komento sa ilalim ng article. Karamihan ay mga pakikiramay, pero may isang komento na naiiba mula sa isang user na may pangalang TruthSeeker24. Freak accident o perpektong krimen? Bakit hindi imbestigahan kung sino ang makikinabang sa bilyones na iiwan ni Mr. Enriquez? Gising Pilipinas! Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Hindi lang si Nico. May isa pa. Bigla, naramdaman niya ang pagtayo ng isang tao sa kanyang likuran. Isang anino ang tumabon sa kanyang monitor. Miss, sabi ng isang boses lalaki, hindi malakas pero sapat na para magpatigil sa tibok ng puso niya. Mukhang pamilyar ka. Nagyelo ang buong katawan ni Leah. Hinay-hinay siyang lumingon, handa nang tumakbo, sumigaw o manlaban. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang pulis. Isang lalaking payat. Marahil ay nasa late 20s na may suot na makapal na salamin at isang gusot na polo shirt. Hawak nito ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay puno ng kuryosidad. Hindi pagbabanta. Ikaw yung nasa balita, di ba? Tanong ng lalaki. Ibinaba ang kanyang boses. Yung kasambahay, Leah Morales. Gusto niyang itanggi pero alam niyang wala itong silbi. Kitang-kita sa monitor ang litrato niya mula sa news report na aksidenteng nabuksan niya kanina. Tumango na lang siya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Pakiusap. Huwag kang maingay. Tumingin ang lalaki sa paligid. Pagkatapos ay sa monitor na binabasa ni Leah. Nakita nito ang article tungkol kay Angelica Reyes. Biglang nag-iba ang itsura ng lalaki. Mula sa pagiging mausisa, naging matalas ang kanyang tingin. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. At bakit mo tinitingnan ang lumang kasong yan? Sino ka ba? Nanginginig na tanong ni Leah. Marco Villanueva. Pagpapakilala niya. Journalist. Inilahad nito ang kamay. Pero hindi ito inabot ni Leah. Masyado siyang natatakot. Umupo si Marco sa bakanteng upuan sa tabi niya. Huwag kang mag-alala.
Hindi ako tatawag ng pulis, sabi niya. Actually, matagal ko nang sinusubaybayan ang kaso ni Mr. Enriquez. May mali doon. Alam ko. Pero walang ebidensya. Bigla na lang nawala ang asawa niya, nagpalit ng pangalan, at nag-asawa ng isa pang milyonaryo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leah. At ngayon, ang anak ng bago niyang asawa ay muntik ng mamatay at ang kasambahay ang sinisisi. Magaling siyang maglinis ng kalat ano? Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Leah. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, may isang taong naniwala sa kanya. Wala akong kasalanan. Bulong niya, ang boses ay basag. Siya ang may gawa. Siya ang nagbaon kay Nico. Nakita ko siya. Alam ko. Ikinuwento niya ang lahat kay Marco. Ang kalmadong mukha ni Melissa sa balkonahe, ang pag-akusa sa kanya ni Sir Ricardo, ang mga pekeng ebidensya, ang pagtakas niya. Si Marco ay tahimik na nakinig, tumatango paminsan-minsan. Walang paghuhusga sa kanyang mukha, tanging matinding interes. Nang matapos si Leah, huminga ng malalim si Marco. Naniniwala ako sa'yo. 2 salita lang iyon, pero para kay Leah, iyon ang pinakamagandang narinig niya sa buong buhay niya. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ni Marco, hindi lang si Nico ang biktima niya. Kailangan nating mapatunayan ito. Pero paano? Ang kailangan natin ay pruweba. Sabi ni Leah, medyo lumalakas na ang boses, nabubuhayan ng pag-asa. Isang bagay na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Masyado siyang matalino, Leah. Tiyak na wala siyang iniwang bakas, sabi ni Marco. Ang tanging pag-asa natin ay kung magkakamali siya. Kung susubukan niyang tapusin ang sinimulan niya. Nagkatinginan sila, parehong iniisip ang isang bagay. Si Nico, nasa ospital pa rin siya comatose. Doon, vulnerable siya, sabi ni Marco. Bantay sarado ng pulis ang kwarto niya, sabi ni Leah. Pero hindi nila babantayan ang isang nag-aalalang ina na gustong dalawin ang anak niyahan, di ba? Giit ni Marco. May kontak ako sa loob ng ospital, isang nurse. Matatanong ko kung ano ang sitwasyon doon. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe. Habang naghihintay sila, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Leah ay hindi mapakali. Kinakagat ang kanyang mga kuko. Ito na ang huling baraha niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Binasa niya ang mensahe at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Leah. Ang muka ay puno ng pagmamadali. Leah, kailangan nating magmadali. Bakit? Anong nangyari? Ipinakita ni Marco ang text sa kanya. Mula sa nurse. She's here. At mukhang may dala siyang syringe sa bag niya. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Leah. Nico. Sakay na. Sigaw ni Marco. At sabay silang tumakbo palabas ng internet cafe. Iniwan ang bayad sa mesa. Ang sasakyan ni Marco ay isang luma at kinakalawang na kotse. Pero sa mga sandaling iyon, para itong isang sports car sa paningin ni Leah. Mabilis silang pumasok at pinaandar ni Marco ang makina. Umungol ito bago tuluyang gumana. Hawakan mong mabuti, sabi ni Marco. At humarurot sila sa masikip na kalsada ng Maynila. Ang bawat pulang ilaw sa traffic light ay isang kaaway. Ang bawat mabagal na sasakyan sa harap nila ay isang hadlang. Paulit-ulit na binubusinahan ni Marco ang mga ito, sumisingit sa mga maliliit na espasyo. Si Leah naman ay nakakapit ng mahigpit sa upuan. Ang mga mata ay nakapikit. Ang bibig ay walang tigil sa pagbulong ng dasal. Diyos ko, iligtas niyo po si Nico. Huwag niyo po siyang pababayaan. Pakiusap. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang kapatid na si Benji, nakahiga sa kama sa isang maliit na klinika sa kanilang probinsya, nahihirapang huminga. Siya dapat ang nagbabantay dito noon, pero iniwan niya ito saglit para makipaglaro. Pagbalik niya,
Huli na ang lahat. Kasalanan ko. Bulong niya sa sarili noon. Kasalanan ko. Ngayon, ang sakit na yon, ang pagsisising iyon, ay bumabalik na may kasamang bagong determinasyon. Ang takot na nararamdaman niya para kay Nico ay mas matindi pa kaysa sa takot niya para sa sarili. Hindi ngayon, bulong niya. Idinilat ang kanyang mga mata. Hindi ulit. Pagdating nila sa ospital, nakita nila ang police car na nakaparada malapit sa entrance. May 2 pulis na nagbabantay. Imposibleng makapasok siya nang hindi nakikita. Paano na to? Tanong ni Leah. Ang pag-asa ay muling nauubos. May isa pang daan, sabi ni Marco. Itinuro ang isang madilim na eskinita sa gilid ng ospital. Ang daan para sa mga delivery at sa mga staff. Pero kailangan mong mag-ingat. Binuksan ni Marco ang backseat at may kinuha. Isang maluwag na jacket ng janitor at isang face mask. Isuot mo to. Yumuko ka habang naglalakad. Huwag kang titingin sa kahit kanino. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang isinusuot ang disguise. Salamat, Marco. Hihintayin kita dito. Tatawagan ko na rin si Sir Ricardo. Sabi ni Marco. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo sa bibig ng isang journalist. Mas may bigat iyon. Tumango si Leah. Huminga siya ng malalim at lumabas ng sasakyan. Ang bawat hakbang patungo sa service entrance ay parang paglalakad sa apoy. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay tila nakatitig sa kanya, handang sumigaw na, "Ayan siya, ang pugante!" Pero walang pumansin sa kanya. Isa lang siyang anino sa pasilyo, isang janitor na abala sa kanyang trabaho. Sinundan niya ang mga sign patungo sa pediatric ward. Ang bawat pinto, bawat sulok, ay pamilyar mula sa unang gabi nila dito. Ngunit ngayon, ang ospital ay hindi lugar ng pag-asa, kundi isang lugar ng panganib. Nang marating niya ang pasilyo, kung nasaan ang kwarto ni Nico, natigilan siya. May isang pulis na nakaupo sa labas, natutulog. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, naglakad si Leah. Ang mga paa ay halos hindi tumutunog sa sahig. Bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Nang sa wakas ay malagpasan niya ang pulis, nakarating siya sa harap ng pinto ng kwarto ni Nico. Bahagya itong nakaawang, sumilip siya sa maliit na siwang, at doon, nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Melissa sa tabi ng kama. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Nakasuot ito ng gloves. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang syringe na may lamang likido na walang kulay. Dahan-dahan niyang itinaas ito, handa nang iturok sa IV line na nakakabit sa braso ni Nico. Oras na para matulog ng mahimbing Nico, narinig ni Leah na bulong ni Melissa. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Para matapos na ang lahat ng ito, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Leah. Wala nang pag-iisip, wala nang takot. Tanging isang malakas na sigaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Huwag!" Itinulak niya ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay gumulat kay Melissa, na napatalon at napalingon. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng purong galit nang makita niya kung sino ang dumating. "Ikaw?" Singal ni Melissa. Mabilis na itinago ang syringe sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo dito? Kriminal ka. Pulis." Pero ang pulis sa labas ay mahimbing pa rin ang tulog, hindi narinig ang komosyon sa loob. "Nakita ko," sabi ni Leah. Ang boses ay nanginginig sa galit, habang dahan-dahang lumalapit. "Nakita ko ang hawak mo. Aminin mo na ba ang lahat?" Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Melissa. Ngayong silang dalawa na lang, nawala na ang maskara ng maamong tupa. Lumabas na ang tunay na demonyo. "Aminin." "Na ano?" "Na tinutulungan ko lang ang kawawang bata na to na makalaya sa kanyang paghihirap."
sabi nito. Ang boses ay nangungutya. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin, Lia. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito kadali ang lahat. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Lia, patuloy sa paglapit. Pera? Dahil lang sa pera? Huwag kang magkunwaring inosente. Tumaas ang boses ni Melissa. Lahat tayo may ginagawa para mabuhay. Ang sayo, paglilinis ng tae ng iba. Ang sa akin, paglilinis ng mga hadlang sa aking kinabukasan. At itong batang ito, sabi niya, itinuro si Nico gamit ang kanyang baba. Ang pinakamalaking hadlang. Sa puntong yon, alam ni Lia na wala nang saysay ang salita. Kailangan niyang makuha ang ebidensya, ang syringe. Sumugod si Lia. Hindi ito inaasahan ni Melissa. Sa gulat nito, napaatras ito, pero mabilis din itong nakabawi. Itinulak niya si Lia ng malakas. Tumama ang likod ni Lia sa isang metal na tray na lumikha ng malakas na kalabog nang bumagsak ang mga gamit nito sa sahig. Ang ingay na yon sa wakas ay gumising sa pulis sa labas. Hoy! Anong nangyayari dyan? Narinig nilang sigaw mula sa labas. Alam ni Melissa na paubos na ang oras niya. Tumingin siya kay Lia ng may nakamamatay na galit, pagkatapos ay kay Nico. Kung hindi ka mapapa sa akin, walang magkakaroon sa'yo. Sigaw niya di man niya, hindi para kay Lia, kundi para sa kayamanang kinakatawan ng bata. Muli siyang sumugod patungo sa kama ni Nico. Itinaas ang syringe, pero mas mabilis si Lia. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinulak niya ang sarili mula sa sahig at niyakap ang mga binti ni Melissa, dahilan para mawalan ito ng balanse. Sabay silang bumagsak sa sahig. Nagpagulong-gulong sila, nag-aagawan sa syringe. Ang maliit na karayom nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Lia. Nakita niya ang kabaliwan sa mga mata ni Melissa, ang determinasyon ng isang taong wala nang pakialam kahit pumatay. Sa gitna ng kanilang paglalaban, bumukas ang pinto. Pumasok ang pulis. Kasunod, ang isang nag-aalalang nurse. At sa likod nila, si Sir Ricardo. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito, takot at hindi paniniwala. Bago pa man makapasok sa ospital, ang puso ni Ricardo ay puno ng galit at pagkalito. Ang tawag mula sa journalist na si Marco Villanueva ay parang isang masamang biro. Pumunta ka sa ospital ngayon din kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, si Melissa. Siya ang may pakana ng lahat. Imposible. Si Melissa ang kanyang anghel, ang kanyang perpektong asawa, at si Lia ang puganting kriminal, ang inosente. Kalokohan yan. Sigaw niya sa telepono, ngunit sinamahan pa rin niya si Inspector Cruz na nagkataong nasa presinto para sa follow-up. May kung anong bahagi sa kanya ang kinakabahan. Ngayon, habang nakatayo siya sa pintuan ng kwarto ni Nico, tila bumagal ang takbo ng mundo. Ang nakikita niya ay hindi isang simpleng gulo. Nakikita niya si Lia, ang babaeng pinagbintangan niyang demonyo, na desperadong nakikipag-agawan sa isang syringe. At ang kalaban nito ay ang kanyang asawa, si Melissa, na may ekspresyon sa mukha na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang ekspresyon ng purong kabaliwan at galit. Lia! Bitawan mo ang asawa ko! Sigaw ni Ricardo. Ang unang reaksyon niya ay protektahan. Si Melissa, arestuhin niyo siya. Utos ni Inspector Cruz sa pulis. Tinuturo si Lia. Pero bago pa man makagalaw ang pulis, may isang mahinang tunog na nagpatigil sa lahat. Isang ungol mula sa kama. Sabay-sabay silang napalingon. Dahan-dahan na parang sa isang slow motion na pelikula, ang mga daliri ni Nico ay gumalaw. Pagkatapos, ang kanyang mga talukap mata ay bahagyang kumurap at dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mga mata. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Nico? Anak? Halos pabulong na, sabi ni Ricardo, hindi makapaniwala. Ang mga mata ni Nico ay malabo pa, naglalakbay sa buong silid. Mula sa kanyang ama, sa pulis, kay Lia,
na nakahandusay sa sahig. At sa wakas, tumigil ang kanyang tingin sa babaeng nakikipag-agawan kay Leah, sa babaeng sumubok na patayin siya 2 beses. Si Melissa, nawala ang galit sa mukha ni Melissa, napalitan iyon ng takot, purong, hindi mapagkunwaring takot. "Baby, you're awake." Nanginginig na sabi ni Melissa, pilit nang ngumingiti. "Mommy's here." Ngunit ang mga mata ni Nico ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. Nagpapakita ito ng takot. Itinaas ni Nico ang kanyang maliit at nanginginig na kamay. Itinuro niya ito, hindi kay Leah, kundi diretso kay Melissa. Isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahina, garalgal, ngunit malinaw na parang kulog sa nakabibinging katahimikan ng kwarto. Siya. Napatigil ang lahat. Si Ricardo, si Inspector Cruz, ang pulis. Lahat sila ay nakatingin sa daliri ni Nico. "Anak, anong sinasabi mo?" tanong ni Ricardo, lumalapit sa kama. Tumingin si Nico sa kanyang ama at 2 butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mga mata. Muli siyang tumingin kay Melissa, ang babaeng tinawag niyang mommy, sa loob ng 1 taon. Masama siya. Bulong ni Nico. Ang boses ay puno ng sakit at takot na naipon sa kanyang subconscious. "Mami." Hindi niya tinatawag si Melissa. Tinatawag niya ang kanyang tunay na ina. Isang pagsusumamo mula sa isang batang niloko at trinaydor. Ang mga salitang iyon ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Ricardo. Bigla, ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho. Ang pagiging kalmado ni Melissa, ang pag-akusa niya kay Leah, ang pagtatangka niyang pigilan si Ricardo na bisitahin si Nico mag-isa. Lahat ay nagkaroon ng katuturan sa isang nakakagimbal na paraan. Tumingin siya kay Melissa at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang anghel. Nakita niya ang isang halimaw. Naintindihan ni Melissa na tapos na ang laro. Ang perpektong mundo na binuo niya ay gumuho na. At sa pagguhong iyon, nawala na rin ang kanyang katinuan. Isang nakakabaliw na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Malakas, nakapangingilabot. "Oo, ako nga!" sigaw niya. Dapat namatay na ang batang yan noon pa. Isang sagabal. Sa huling desperadong galaw, itinaas niya ang syringe na naagaw niya mula kay Leah. Hindi na patungo kay Nico, patungo sa sarili niya. Pero bago pa man niya maiturok ito, naramdaman ni Melissa ang isang malakas na pagtulak. Si Ricardo. Itinulak siya nito palayo. Palayo sa kanyang anak. Palayo sa kasamaang idinulot nito sa kanilang buhay. Nang sa wakas ay mapagtanto ni Melissa na wala na siyang takas, isang huling pagsabog ng galit ang kanyang ginawa. Sa bilis na hindi inaasahan, muli niyang iwinasiwas ang syringe. Hindi na para pumatay, kundi para manakit. At ang target niya ay ang pinakamalapit sa kanya, si Leah. Bago pa man maproseso ni Leah ang lahat ng nangyayari, naramdaman na lang niya ang isang matalim na kirot sa kanyang braso. Isang sigaw ang kumawala sa kanya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Nakita niya ang syringe na bahagyang bumaon sa kanyang balat bago ito mabilis na nahila pabalik. Sa isang iglap, para bang nagising ang lahat mula sa kanilang pagkatulala. Sumugod ang pulis at si Inspector Cruz kay Melissa. Dinakma ang kanyang mga braso at pinusasan siya sa likod. "Bitiwan niyo ako! Mga wala kayong kwenta!" Sigaw ni Melissa, nagpupumiglas na parang isang mabangis na hayop. "Akin dapat ang lahat ng yon. Akin!" Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina, nag-iiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa silid. "Leah, ayos ka lang?" Natarantang lumapit si Ricardo. Tinitingnan ang maliit na sugat sa braso ni Leah. Dumudugo ito ng bahagya. "Okay lang po, sir. Galos lang po," sabi ni Leah.
Kahit na nanginginig ang buong katawan niya, agad na pumasok ang mga nurse para asikasuhin si Lia at higit sa lahat si Nico na ngayon ay tuluyan ng gising at umiiyak sa takot. Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak ng mahigpit. Shh! Andito na si Daddy, anak. Ligtas ka na. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako, ma. Ang mga salitang yon ay hindi lang para kay Nico, para rin yon kay Lia Pamatapach. Makalipas ang ilang linggo, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa bintana ng kwarto ni Nico. Malayo na ito sa itsura ng isang malungkot na silid sa ospital. Puno na ito ulit ng mga laruan at ng masayang tawa ng isang bata. Nakalabas na ng ospital si Nico. Ayon sa mga doktor, isang himala ang kanyang mabilis na paggaling. Tila ang mahabang tulog ay nakatulong sa kanyang utak na maghilom. Si Melissa o Angelica Reyes ay nakakulong na. Nahaharap siya sa maraming kaso, kabilang na ang attempted murder para kay Nico at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ng una niyang asawa. Si Lia naman ay pinawalang sala sa lahat ng akusasyon. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment na binayaran ni Ricardo bilang paunang kabayaran sa lahat ng kanyang pagkakamali. Pero araw-araw, bumibisita siya sa mansyon, hindi bilang katulong, kundi bilang bisita, bilang kaibigan ni Nico. Sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Lia sa isang kumot habang binabasahan ng kwento si Nico. Ang dating lugar ng isang masamang panaginip ay ngayon ay isang lugar ng kapayapaan. Dumating si Ricardo, may dalang isang tray ng juice at merienda. Umupo siya sa tabi nila, isang ngiti na may bahid ng lungkot ang nasa kanyang mga labi. Lia, mahina niyang sabi, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumingin si Lia sa kanya. Alam kong hinding-hindi magiging sapat ang salitang sorry, panimula niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa hindi paniniwala sa'yo. Nabulag ako, Lia, at dahil doon, muntik ko nang ikapahamak ang sarili kong anak. Tapos na po yun, sir. Ang importante po, ligtas si Nico. Salamat sa'yo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Iniligtas mo siya, 2 bis. Ikaw ang nagpakita ng katapangan na dapat ay ako ang gumawa. Ikaw ang naging ina sa kanya nung mga panahong wala ako sa tamang pag-iisip. Huminga siya ng malalim. Kaya, gusto kong may hilingin sa'yo at naiintindihan ko kung tatanggihan mo. Tumingin siya kay Lia. Gusto kong bumalik ka dito sa bahay, hindi bilang katulong, Lia. Kumunot ang noo ni Lia. Gusto kong manatili ka dito bilang pamilya. Niyakap ni Nico si Lia. Please, Yaya Lia, dito ka na lang. Ikaw ang super yaya ko. Tumawa si Lia, isang tawa na may kasamang luha. Hindi ka na niya magiging yaya, sabi ni Ricardo. Ginugulo ang buhok ni Nico. Gusto kong maging legal guardian ka niya. Kasama ko. Tayong dalawa ang magpapalaki sa kanya at sa atin niya, kung papayag ka. Napatingin si Lia kay Ricardo, pagkatapos ay kay Nico na nakayakap sa kanya ng mahigpit. Nakita niya sa di kalayuan ng ate ni Nico, si Clara, na papalapit at nakangiti sa kanya. Ang sugat sa kanyang braso ay nag-iwan ng isang maliit na peklat, isang paalala ng bangungot na kanilang pinagdaanan. Ngunit ang sakit sa kanyang puso, ang bigat na dala niya mula pa sa pagkawala ng kanyang kapatid, ay unti-unti nang naghihilom. Dito, sa piling ng mga batang ito, nahanap niya ang kanyang kapatawaran. Dito, nahanap niya ang isang pamilya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nawangiti na puno ng kapayapaan at pag-asa. Tumingin siya sa asul na kalangitan, sa isang bagong simula na naghihintay para sa kanilang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Lia Morales at ng pamilyang De Silva. Mga minamahal kong tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong oras
sa inyong mga emosyon at sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinabahan para kay Leah, nagalit kay Melissa, at umasa para sa kaligtasan ni Nico. Ang bawat salita ay nilikha hindi lang ng isip, kundi ng puso na umaasang makapaghatid sa inyo ng isang karanasang hindi malilimutan. Ang kwento ni Leah ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ina, ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa tibay ng puso at sa tapang na ipaglaban ang tama. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad at ng mga bagong simula na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may sisikat na liwanag ng pag-asa. Naway sa kwento niya, makahanap tayo ng inspirasyon sa ating sariling mga buhay na maging matatag, magmahal, nang walang hinihintay na kapalit at laging maniwala sa kapangyarihan ng katotohanan. Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat po. Mag-iingat po kayong palagi.